Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ang sipag na ito magsalita eh. Akala mo talaga DDS na ang datingan. Pero pagkabutuhan, pucha, biglang ganunan na. Walang pinangkaiba na si Toby Chanko eh. Pare-parehas lang sila eh. Okay, fine. Choice niyo yan. Hindi naman natin sila mapipilit. Issue na bayan ating pag-usapan. What's up mga kayon and welcome back Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Okay, isa magandang umaga, hapon o gabi. Joe Malone TV. Issue ng bayan ating pag-usapan. Tunay na balita. Oh, maganda itong pagkauusapan natin, talakayan natin. Kaya huwag kayong aalis, huwag kayong maglilipat ng ibang channel dito lang sa Joe Malone TV. Mamayan. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Joe Malone TV. Issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Nagkakagulo mga kayon. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagigit sa lahat ay pakikinig dito sa Joe Malone TV. Babanatan natin yan, babartagulin natin yan. Pag etong si Bato nakakuha ngayon, Diyos ko, pucha. Wala nang gana, wala nang kwenta talaga. Okay, game, simulan natin. Mga kayo, paki-like and share itong video natin para sa algorithm natin. Tapos paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-subscribe mga kayo. Maraming salamat sa lahat ng gagawa. Paki-click na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Sa description box, punta kayo dyan. May makikita kayong mga link. Yun yung mga backup channel natin. Sana makapag-effort kayo na puntahan ngayon. At paki-click yung bell, paki-subscribe at paki-click na rin yung bell icon, ha? Paki na lang mga kayon. Yan na lang lambing ko sa inyo. Game, pucha, simulan na natin to at marami na pa nangyayari. Okay, game. Hindi kami natatakot mawalan ng boto. Tama naman. Wala naman problema doon. Kung di kayo matatakot, nung gagawin namin? Sabi ng mga nagko-comment dyan, hindi raw takot mawalan ng boto, pero takot mawalan ng maleta. Lumang tugtugin, mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba. Tingin nyo rito kay Eli San Fernando. Diyos ko. Ano ko nasaksiyan ko to. Ang ingay neto sa TikTok. Lahat pinagmumura, lahat question. Tapos lagi niya sinasabi yung basic salary ng probinsya, at saka ng Metro Manila. Yun ang ginagawa niya. Ayun, di ba? Tapos ngayon, biglang mag-yes ka. Ang dami. Diyos ko, ang dami. Ang dami nyo. Kaya talagang hindi ko alam kung kung bakit ayaw nyo kay BP Inday Sara. Ayaw nyo bang maayos ang Pilipinas? Wala naman tayong pwedeng paupuin eh. Puta, oh. Huwag na tayong maglukuhan dito, real talk na tayo. Huwag nyo gamitin yung pagkatanga nyo. Wala naman tayong pwedeng ipalit eh. Sino? Lenny? Puta, Risa? Bam Aquino? Toby Chanko? Rapi Tulfo? Wala talaga. Wala akong maisip. Pasensya na. Kung meron, baka sumang-ayon pa ako eh. Pero kaso wala eh. Wala talaga.
Ngayon, hindi kayo natatakot mawalan ng boto. Wala naman kaming pakiron. Diba? Pero last mo na yan. Ang aga mong nabulok. Ay, uupo tuloy ako eh. Putsang, aga mong nabulok, Eli San Fernando. Ang aga. Ang dami mong kuda, tapos biglang magyayas ka. Ang dami mong pampaliwanag. O, ito pa isa. O, si Toby. Ito, ano to eh. Akala mo talaga, ano na yan, di ba? Although hindi naman niya sinasabing DDS siya, hindi naman din niya sinabing BBM siya, as far as I know. Pero biglang, ang dami niyang kuda. Si Mr. ano to eh, si Sarah, 1,000,000%, hindi niyo maaareglo. Di ba? Hindi niyo maaareglo, 1,000,000%. Ikaw pala yung nagpa-areglo eh. Puta, baka sabihin, wala ka ebidensya, ilabas mo yan. Opinion ko to. Hindi ko kinukonbinse yung mga channel ko. Kung mali ako, pasensya. Pero gaya ng sinasabi. Hindi, mga kayon, ganun eh. Kasi pwede nila tayong tirahin na wala ka namang ebidensya. Patunayan mo. Di ba? Ang sinabi nga ni Peter Cayetano, we are guided by law, by Philippine law. So pag wala ka ebidensya, wala kang karapatan. I mean, hindi ka pwede mag-akusa. Hearsay lang yan. Okay? Tama naman. Tanggapin natin, mga kayon. Tama naman, kung wala kang ebidensya, hindi mo pa rin kayang sabihin na si Martin Romualdez magnanakaw, si BBM magnanakaw, etc. Kahit sino. Tama naman. Kasi dapat guided tayo ng Philippine law. Tama, mali. Tama. Tama yon. Tama yon, mga kayon. Sa atin kasi, sa Pilipinas, tayo, lumaki tayo sa kanto, minsan alam na natin eh. Pagka meron tayo, alam nga natin, mayroon tayong kaibigan na nagsisinungaling eh. Di ba? Yun nga lang, atin lang yon. Di ba? Hindi mo lang pwedeng sinungaling ka eh. Tangina, ano ebidensya mo, Joe Malone? Di ba? Asan na ebidensya mo? Kailangan may ebidensya ka. Kailangan guided tayo by law. Tama naman. Yun nga lang, para sa atin na lumaking kalye, lumaki sa kalsada, na marami tayong napakisamahan, na gumaling tayo, sumiyasat, magbasa ng tao na hindi na tayo kayang tulongkisin. Tama naman eh. Guided by the law dapat. Dapat may ebidensya. Tama naman, mga kayon. Tanggapin natin yon, okay? Pero atin-atin na lang to, ha? Hindi nyo kami maloloko. Tama eh. Hindi nyo kami maloloko. Amin lang yun. Sa inyo na yan eh. Diba? Pumayag na nga kami. Sige, mukhang tama naman kayo kasi wala naman kami ebidensya eh. Diba? Ang ebidensya namin, yung mga... may mga ebidensya gaya ng mga sagaa. Yun nga lang talagang hindi mo... Siyempre, may due process. Alam mo, doon tayo titirahin eh. Alam niyo yan, mga kayon. Diba? Maging matalino tayo, tumanggap tayo ng... alam mo yon na siyempre kailangan may due process, kailangan patunayan. Diba? May mga ebidensya pero kailangan patunayan. May batas tayo eh. Tanggapin natin yon, di ba? Yun nga lang, syempre, dahil tayo ay lumaki sa kalye, lumaki sa kalsada, at hindi tayo maluloko ng mga tulongges, alam na natin itong ganitong klaseng laro. Tanggapin natin, okay? Tanggapin natin. Game tayo. Game tayo. This representation votes yes, but with strong reservation. Putan lupit. With strong reservation. Di ba? Simplihan lang po natin. Meron bang sapat na batayan ang mga alegasyong ipinupukol sa Vice Presidente? Meron. Is the process to determine probable cause polluted, politically motivated, or questionable? Yes. Pero sa gitna ng mga agam-agam sa kredibilidad ng naging proseso, nananatili pa rin bang accountable ang Vice Presidente bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Yes. Then let us hold the Vice President accountable. Di ba? Diba? Ang sipag nito magsalita eh. Akala mo talaga DDS na ang datingan. Pero pagkabotohan, putya, biglang ganunan na. Walang pinangkaiba na si Toby Chanko eh. Pare-parehas lang sila eh. Okay, fine. Choice niyo yan. Hindi naman natin sila mapipili dyan. Wala namang problema dyan. Puta, kahit mag-yes kayo. Kahit si BP Inday Sara, wala namang pake. Kahit mag-yes kayo, mag-no kayo eh. Diba? Okay. Wala namang problema dyan. Last mo na yan ha. National election 2028. Puta, alam nyo na. Meron pa.
nabash siya dyan eh. Nabash from 3.9 million followers sa Facebook, naging 3.8 lang. Nabash. Keso nakatanggap ng 20 million na maleta daw. Kasi kaya, di ba, napapanood niya yan, di ba? Sinakyan ang puta. Sinakyan. Oh, sinakyan niya. Umamin na daw siya na meron siya natanggap na maleta. O, ito yun. Mga boss, aamin na ako. Totoo ang chismis. Meron talaga kaming natanggap na maleta. At para sa kapanatagan ng lahat, ipapakita ko po sa inyo. Mga bata, pasok yung maleta. Sinakyan eh. Magkano laman ito? 20 million, boss. Ah. Ito. 16 million, boss. Ah. Ito mga boss, yung mga kasong na ipanalo ng mga manggagawa. Biglang ganun eh, no? Sinakyan eh. O di, yan sabi ko sa inyo mga kayon eh. Sabi ko sa inyo, magagaling niyang mga yan. Even the mainstream media, alam na nila yan. Good or bad publicity, still publicity. Alam na nila yan, sasakyan pa nila yan. Minsan nga, nag-aapoy. Kumbaga, namamatay na yung apoy. Hihipan pa nila yan para lumakas yung apoy. Kumbaga, gaslighting yan. Alam na natin yan. Sinakyan eh. Sinakyan ni Eli San Fernando. Siyempre, umiingay. Sabi, uy, puta, pre-advertisement. Binabash ako. Pre-advertisement. Sakyan ko nga. Ipakita ko nga yung 20 million na maleta saka 16 million na maleta. Masanay na kayo. Ang ganti natin dito sa May 12, 2028 during the national election. Sabi ko sa inyo, may impeach si BP Inday Sara. Ang pinakapag-asa na lang natin dito yung Senate. Yung Senate trial, okay? Yan na lang. Nagkakagulo pa sa Senate eh. Nagkakagulo pa kasi nga kakapalit lang ng Senate President from Senator Tito Soto, the Wambol University hanggang napalitan ni Senator Peter Cayetano. Okay? Tapos dumating si Bato, nagkasigawan, nagkaulay, nabulan. May announcement si Bato ngayon may announcement si Bato, kakapasok lang. Tapos si Robin naman, saka si Kiko. Si Kiko kasi, ang sinasabi ni Robin, sinigawan mo ko tol eh. O napagtaasan ng boses, o sumigaw, nevertheless, wala akong dyan nevertheless, sumigaw man, o Parang kanina kasi, narinig ko, napanood ko actually, hindi pa ma-download kasi ongoing pa yung session ng Senate eh. So parang ayaw mag-apologize ni Kiko kay Robin. So pinapabura niya yung sa record kasi ayaw niya na mabasa ng anak at mapanood yung na merong isang Muslim na senador na sinigawan. So yun yung inaano. Ang sinasabi ni Kiko, mag-complain na lang ng ethics, sa Code of Ethics. Ang sinasabi ni Senator Robby Padilla, hawak-hawak niya yung Code of Ethics, di tapon na lang natin to. Di ba? Bakit ano pang silbi nito kung di ka sorry, tapos lahat na lang, kumbaga parang titignan sa Code of Ethics, magko-complain na lang, parang ganon. So yun yung kanina. Hindi pa tapos baka bukas yun ay balita sa inyo. Ihahabol natin to ngayong araw kasi merong announcement si Senator Bato de la Rosa. Pero bago yan, panoorin muna natin yung paliwanag naman ni Toby Chanco. Vice President. Okay, number one, bago ko explain kung bakit yes, kailangan paliwanag na mahirap para sa akin mag-yes. Hindi mahirap sa'yo. Dalawa lang pagpipilian mo dyan eh. Yes or no lang yan. Nahirapan ka pa, anak ng puta naman. Hindi bali sana kung yung alam mo yung exam namin sa Masteral? Exam namin sa Masteral sa De La Salle, puta lahat tama. Walang multiple choice. Walang yes or no, true or false. Lahat ng pagpipilian, lahat ng sagot, tama. Pipili ka lang ng mas tama. Kaya wag mo sabihin sa akin na nahirapan ka sumagot ng yes or no, dalawa lang yan. Dito sa botong ito. Pwede ba? For two main reasons, no? Number one, reason na mahirap mag-yes is, alam kong hirap yung ating mga kababayan ngayon dahil doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin dulot sa crisis ng Middle East. Exactly the point, Toby Chanco. Alam mo naman pala na meron tayong krisis bakit sumali ka pa sa pagboto ng yes para ma-impeach si BP Inday Sara? Hahaba pa yan eh. Hahaba pa yan. Imbis na asikasuhin natin, mambabatas kayo, asikasuhin natin kung paano natin mapapagaang
yung buhay ng mga mahihirap na Pilipino at saka yung mayayaman din, yan pang inaatupag nyo, impeachment. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo namumulitika. Diyos ko naman. O, tingnan nyo yung sa Senate. O, merong mga parang kudeta ngayon. Sinasabi nila, kudeta sa Senate. Strategical eh. Diba? Kahit nasabihin nila na naniniwala ako kay Senator Peter Cayetano na kahit kalaban o kakampi niya, papanag siya sa tama. Senator Peter Cayetano yan. Pero yung iba talaga, politika yan. O puta, wag niyo na sabihin hindi. Wag na tayong maggaguhan dito. Di ba? Alam na natin At yan. itong impeachment na ito ay hindi makakatulong sa kanila, no? At nauna pa yung impeachment kaysa doon sa batas na dapat magbibigay ng tulong sa kanila, no? Ngunit, kailangan ituloy ito dahil sa ilalim ng saligang batas, wala kailangan within 60 days after ma-refer sa committee ay mapagdesisyonan sa plenaryo, no? At walang pinipiling panahon yan. Number 2, mahirap sa akin yung boto ng yes because talagang naninindigan pa rin ako ngayon na walang moral authority yung House of Representatives para gawin ito dahil mas malaki yung pinasasangkutan na corruption issue ng dating liderato ng House of Representatives, yung mga akusasyon sa mali-malitang pera, yun, no? Pero yung legal authority kasi will just remain with the House of Representatives. Sila lang ang may otoridad na mag-initiate at humanap ng tignan kung may probable cause yung impeachment complaint o wala, no? At siguro naman, hindi tamang isipin ko na porket yung mas malaking corruption dito sa House ay wala pang nakukulong, ipagpaliban muna o wag dinggin yung mas maliit na akusasyon nila doon sa kay Vice President Sara. Kasi kung accountability yan, maliit o malaki, dapat accountability. Ngayon, kahit may mga question ako sa naging proseso, dumating kasi tayo doon sa punto doon sa SALN, no? Doon sa SALN, hindi ko lang matanggap na hindi ipinaliwanag kung bakit walang dineclare na cash on hand at sinaman na doon sa others, no? So yung pagboto ng yes is hindi paghusga. Kung hindi, yun na lang kasi natitirang paraan para sila ay mabigyan ng pagkakataon sa tamang venue na ipaliwanag bakit ganun yung naging deklarasyon nila doon sa I have no stand on the conviction. My only stand is that dapat ipaliwanag lang yung yung mga issues, lalo na yung cash on hand doon sa SALN. Kasi yan yung kadugtong na noong dapat pagbalansihin yan doon sa AMLAC report, no? So, yun lang ang akin. It is not a finding of guilt. Ito ay oportunidad para makapagbigay ng paliwanag sa tamang forum, which is the Senate. Sa liderato ng House of Representatives, number 1, madaliin na natin yung batas na magbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. At number 2, doon sa mga ahensya na may kapangyarihan na mag-file ng kaso at mag-imbestiga doon sa lahat ng gumawa ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Alam ko na sila ay nag-iingat, gusto nila malakas na kaso, ngunit medyo nainip na yung ating mga kababayan. Siguro dapat mamadali ito kung maaari para makita naman ng ating mga kababayan na walang halong politika dito, na talagang ito is about accountability at hindi yung kalaban lang nila sa politika ang pinupuntiryan nila. Okay? Coming from you talaga, di ba? Grabe. Ganun ang matindi. Ganun ang labanan ngayon. So, sige, sabihin na natin, let's give them the benefit of the doubt. Sige. Mag-yes sila. Gusto nila umabot sa Senado, ma-convince sa Senate. Okay, sige, fine. Wag na nating isipin na yung pera-pera mali-maleta. Wag nating isipin gano'n. Alisin niyo sa utak niya. Alam mo naman nasa isip niyo. Pero sige, let's give them the benefit of the doubt. Gusto nila makarating sa Senado, okay, fine. Ako naman, sinabi ko naman sa inyo may impeach si BP Inday Sara sa camera di ba? Camera. Doon tayo sa Senate. Yun ang talagang kahit papaano nakikita kong mas okay, di ba? Yun, kukonvene na yan. Hintay lang natin. Nagkakagulo pa kasi sa Senado Pero okay lang yan.
Etong mga susunod na mapapanood ninyo, ito yung statement ni Senator Alan Peter Cayetano at saka yung live ni Bato de la Rosa na itong mga oras na to na pwede na siyang hulihin after ng session. May nababali-balitaan niya. Pero bago tayo pumunta dyan, sige, yung kay Toby Chanco muna. Sige, nag-yes kayo, maraming nag-yes, iilan talaga yung nag-no. Mas gusto nyong ma-explain ni VP Inday Sara yan kaysa doon sa flood control issue na trillion-trillion. Wala tayong magagawa eh. Diba? Hawak nila yan eh. Kumbaga, hawak nila ang bola. Either they pass the ball or i-press nila yung time ng ball. Diba? Nasa kanila yan. Diba? Panoorin natin. Peter Cayetano. O dapat dumaan sa korte. Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun ang payo ko sa kabila. You know, don't be personal. Yes. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. Since laman lang po yung naka-sign dito, so wala lang to, hindi naman to ma-approve. I respect their opinion. They want to express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday at kita nyo sa action ng iba. Pati sa mga NBA agents who went overboard that they don't want him here. In politics, you don't always want your opponent to be there. But you don't wish them to be shipped off to a foreign country. Sir, do you feel kaya nila pinu-pursue ito para mapawi nila ang presidency? I'll not go into their intentions kasi it's unparliamentary. So, bahala na tao humusga. But what I'm just saying is that we shouldn't be personal. We should not look anong partido niya, sino siya. Diba? So, naging ganun na politika natin, naging algorithm eh. Pagkakampi, parang fraternity na. Pag may rumble, kahit mali brad mo, yun ang brad mo, kampihan mo na. So, medyo, for me, that's wrong. So, tanggap niyo yung sabi ni Tito Senator Soto na wala siyang alam na arrestuin si Senator Bato kahapon. Alam lang ng NBI na... Ako, ulitin ko lang kung ano sinabi ko sa ang report ng Sergeant at Arms mismo ay alam niya at pinakita sa kanya yung warrant. Ang report naman ng NBA Director ay alam at pinayagan sila. What I do believe is hindi naman sinabi sa kanya yung manner kung paano. Ngayon, if he's saying hindi niya alam, then it's his word versus the word of the Sergeant of Arms and the NBI. According to the Sergeant of Arms, silang tatlo magkakaharap. So alam daw po niya na may warrant of arrest. Parang ang sa kanya, ay in-inform lang siya that mayroong senador na may warrant of arrest. Sabi niya in-inform lang at sinabi, coordinate with Rosa. But hindi But po hindi niya yun yung alam. procedure. Pero hindi po niya alam na parating si Senator Bato. So, Well, it's irrelevant kung dadating o hindi. Di ba? So, pag sinabing arrestuin si Senator De Lima, pag sinabing arrestuin si Senator Enrile, pag sinabing arrestuin si Senator Trillanes before, is it relevant if they're coming here or not? That's why nga you inform, because if they do come, what's clear to me is they didn't want him to come. So, let me I'll just finish my meetings, guys. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. This is a good test case. In the future, you will thank Senator Bato for standing up for his right na dapat Philippine court. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Yes. Thank you po. Nag-review lang po. Until he has exhausted all legal measures and the Philippine courts tells him that he has to be arrested. Diba? Ang galing sumagot eh. Bagay na bagay sa kanya eh. Kaya nga siya naging ex-House Speaker eh. Sa House of Representatives eh. Diba? Magaling si Peter Cayetano. Diba? Kaya mas bagay siya sa Senate President kaysa kay Wambol University. Diba? O ito tapos panoorin nyo. Ito yung statement ni Bato. Kani-kanina lang. Okay? Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba
ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aaristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ng Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po'y nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you Yes. po. Maraming salamat talaga. Diba? Yan yung sinasabi natin eh. Pagka eto nakuha, sabihin na natin na worst comes to worst. Sabihin na natin na pag eto nakuha, si Bato, nakakawala na ng kwenta, sa totoo lang. Nakakawala na ng kwenta, nakakawala na ng gana pagka nangyari yan. Kasi, meron tayong jurisdiction, meron tayong meron tayong justice dito eh. 'Di ba? Meron tayong justice dito. Dito, sinabi nga ni Senator Robin Padilla kung dito, siya mismo magsusuko kay Robin. 'Di ba? Ay, kay Bato. Kahit na si Bato rin nagsabi kung siya dito, susuko siya. Even Senator Peter Cayetano, Senate President, kung dito, sa Pilipinas, Philippine Court, susuko niya si Bato de la Rosa. Pero kung sa ibang bansa, what the fuck, di ba? Parang, hello? Puta, nagawa niya na nga sa dating presidente. Sa 80 years old eh. Tapos gusto niyo, eto na naman. Kahit sino, walang papayag dyan. Kahit kayo. Kahit mga congressmen, senador, kahit lahat ng Pilipino, walang papayag na dalhin sila sa ibang bansa tapos doon sila lilitisin. Puta, katarantaduhan yan. Di ba mga kayon? Pag ito nangyari ngayong araw na to, ang tabayanan nyo yung upload natin. Pag ito nangyari to, wala nang gana. Kayo, OFW, wag na kayo umuwi. Tangina. Di ba? Nakakapunyeta yun. Di ba? Okay, maraming salamat mga kayon. Abangan nyo yung upload natin maya-maya lang.